Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, adventure film na tinatawag na Zeno. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si May Filgo, Jeffrey Senongo, Jeff Medvlogs, Reyeng Ada Simbajan, Geraldine Goran, Lexus Mapagmahal Vlog, Mobley TV English, Mikhail Anchete, Rafi Desen, Rosalie Bernal, Amy Boboler, Anthony Jam Salvo from Taytay Rizal, Janet Trembebola from Himamaylan Negros Occidental, Edward from Sampaloc Manila, Frederick from Puerto Princesa Palawan, Ivan Pakyunza from Calabanga Camarines Sur, at Roman Liwanag from Mabalacat City Pampanga. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kalagitnaan ng gabi, may kakaibang bagay na nahulog mula sa langit at bumagsak sa disyerto. Nakita ng isang mangangaso ang pag-impact kasama ang aso niya na hindi tumitigil sa pagbark. Tumakbo ang aso papunta sa misteryosong bagay para silipin ito, pero agad din itong bumalik. Narinig ng mangangaso ang isang malakas na ungol kaya naghanda siyang magpaputok, habang ang aso ay tumatakbo palayo sa takot. Kinabukasan, nagpaalam si Rene sa patay niyang alagang butiki at sinunog ito sa grill. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang ina niyang si Linda na kailangang ihatid siya sa tindahan dahil kailangan niyang bumili ng pagkain para sa pet niyang ahas. Inamin ni Linda na hindi niya talaga gusto ang mga alaga ni Rene dahil nakakatakot ang mga ito. Nang sumali sa kanila sa almusal ang boyfriend ni Linda na si Chase, pilit na iniwasan siya ni Rene, kaya pinagalitan siya ni Chase dahil hindi man lang daw ito bumabati ng good morning. Paglabas niya, galit na kinayod ni Rene ang van ni Chase bilang ganti. Sa school, loner si Rene at madalas siyang pagtawanan ng ibang estudyante. Sa lunch, umupo siya sa parehong mesa kina Hill, na isa ring outcast. Sinubukan ni Hill makipag-usap, pero gusto lang ni Rene kumain. Pagkatapos ng klase, nahuli si Linda sa pagsundo kay Rene. Nang tanungin ni Linda kung kamusta ang araw niya, agad na iniba ni Rene ang usapan patungkol sa pagiging late nito, at nalaman niyang hindi pumasok sa trabaho ang nanay niya. Gusto ni Rene na tawagan ni Linda ang doktor para humingi ng mas maayos na race ATA, pero sinigurado ni Linda na masama lang ang gising niya. Dahil dito, napagtanto ni Rene na nag-away sila ni Chase, kaya sinabi niyang dapat na silang maghiwalay dahil hindi naman tumutulong si Chase at maghapon lang itong umiinom. Ipinaliwanag ni Linda na kailangan siya ni Chase at masarap sa pakiramdam ang may nangangailangan sayo. Pag-uwi, pinakain ni Rene ang koleksyon niya ng mga nakakatakot na alaga at kinantahan pa niya ang mga ito habang tumutugtog ng banjo. Napagtanto niya na ang ahas niya na ang pinakamatalik niyang kaibigan, at nakakadepress iyon. Sa hapunan, binanggit ni Chase ang mga gasgas sa van niya at diretsyong sinisisi si Rene, pero pinatahimik siya ni Linda at pinabago ang usapan. Pagkatapos, nagreklamo si Chase tungkol sa mabahong amoy ng microwave kaya ipinaliwanag ni Rene na nag-init siya ng patay na daga para sa ahas niya. Nagulat si Chase at sinabing sobrang unsanitary nito, at nang sumagot si Rene ng may attitude, tinapunan siya ni Chase ng chips sa mukha. Lumabas ng bahay ang naiiyak at sobrang stress na si Rene, at narinig pa niya ang pag-aaway ni Linda at Chase sa loob. Pagod na sa lahat, sumakay si Rene sa ATV niya at nagpunta sa gitna ng disyerto para umiyak mag-isa. Doon, nakita niya ang tumagilid na truck ng mga ngaso at ang malalim na hukay na malapit dito. Pagharap niya, nakita niya ang nakakatakot na halimaw na umuungol kaya tumakbo siya para magtago. Sinubukan siyang habulin ng nilalang, pero nakakadena ito sa truck. Nagwawala ito at tumatakbo kung saan-saan. Pilit banibiyak ang kadena pero hindi nagtatagumpay. Sa huli, napagod ito at humiga na lang, tila talunang talo. Sinamantala ni Rene ang pagkakataon para tumakbo pabalik sa ATV, pero napatigil siya nang mapansin niyang nasasaktan ang nilalang dahil naipit ito sa patibong ng mga ngaso. Matapos ang pagdadalawang isip, pumunta siya sa truck at tinanggal ang kadena. Napasigaw ang nilalang at dali-daling tumakbo si Rene pabalik sa ATV para umalis sa takot. Pag-uwi, nakita ni Rene si Linda na inaalaw si Chase. Naiinis siya kaya nagpa siyang manatili muna sa labas. Kinaumagahan, napansin ni Rene ang maraming helicopter na umiikot sa lugar. Dahil nag-aalala para sa nilalang, ginugol niya ang umaga sa paggawa ng listahan ng mga kailangan niya para makatulong. Humiram siya ng video camera kay Hill at kapalit nito binahagi niya ang English homework niya. Pag-uwi ni Rene, naghihintay sa kanya sina Linda at Chase para makipag-usap. Ibinigay ni Chase kay Rene ang kanyang 24-hour sober coin at umaasang kaya niya itong ipagpatuloy bukas. Sinabi ni Rene na uminom naman ito kagabi kaya hindi naman talaga siya naka 24 hours. Ipinaliwanag ni Chase na ginagawa niya ang makakaya niya, kaya dapat din mag-try si Rene alang-alang sa nanay niya. Pagkaalis ni Chase, sinabi ni Linda
Linda na seryoso ito sa pagbuti. Ngunit pinulot ni Rene ang coin, hinulog ito at sinabi niyang ni hindi man lang nagsorry si Chase. Maya-maya, inipon ni Rene ang lahat ng gamit niya at naglagay ng karatula sa pinto na busy siya sa homework at huwag siyang istorbohin para hindi nila mapansing mawawala siya. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Linda at Chase at kinuha ang susi ni Chase. Pagbukas niya ng drop, nakita niya ang sangkatutak na maliliit na bote ng vodka at isang baril, ang huling gamit na kailangan niya. Pagkatapos nito, nagmaneho si Rene papunta sa parehong lugar sa disyerto. Sa una, hindi niya makita ang nilalang, pero gamit ang binoculars, natuntun niya ito sa crater. Nagpaputok siya sa ere para subukan kung magre-react ito, pero hindi man lang gumalaw ang halimaw. Pagkatapos, inayos niya ang camera at dahan-daang lumapit para putulin ang patibong. Muli, hindi gumalaw ang nilalang kaya naglakad palayo si Rene, iniisip na patay na ito. Bigla na lang siyang sinugod ng nilalang at pinabagsak sa lupa, tumutulo ang laway nito sa ulo niya. Pagkatapos siyang amuyin, umalis ang halimaw, at sa wakas nakita ni Rene ng malinaw na isa nga itong alien. Sinubukan niya itong kausapin at inabutan ng mansanas pero itinapon lang iyon ng alien. Dumaan ulit ang mga helicopter at sinubukan ni Rene ipaliwanag sa alien na delikado ang mga ito. Pagdating ng gabi, umuwi si Rene at nadiskubring naiwan niya ang baril ni Chase sa disyerto. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Chase na umiinom sa sofa, kaya nakiusap itong huwag niya itong isusumbong kay Linda. Tinanong din nito kung nasaan ang mga susi niya, at nagkunwari si Rene na wala siyang alam. Paglabas niya ng bahay, nagulat siya nang makita ang alien na nakatago sa mga palumpong. Sinabihan niya itong lumayo, pero hindi ito nakinig. Kaya kinuha niya ang ATV at nagtungo sa disyerto para mahikayat ang alien na sundan siya. Sa disyerto, nawala sa paningin ni Rene ang alien. Bigla itong lumitaw sa harap niya at binuka ang bibig, naglalabas ng gintong alon na tumama sa mukha niya. Nang mahimasmasan siya, umaga na at natutulog ang alien. Niyakap niya ito at nagdesisyong hindi niya ito iiwan, kaya dinala niya ito pauwi at itinago sa cellar. Sa disyerto, patuloy ang paghanap ng mga helicopter at buong investigation team sa misteryosong bagay na nahulog mula sa kalangitan. Samantala, kunwari lang pumasok si Rene sa school at tumawag sa nanay niya para siguraduhing nasa trabaho ito. Pag-alis ni Chase, dinala ni Rene ang alien sa loob ng bahay at sinubukan itong pakainin, pero tinatanggihan nito ang lahat. Ipinasyal niya ito sa bahay at ipinakilala sa mga alaga niya, ngunit kailangan niya itong pigilan sa pagkain sa mga ito. Pagkatapos, nagpasya siyang pangalanan ang alien na Croak. Nang kumanta si Rene habang tumutugtog ng banjo, nang inig ang mga kaliskis ni Croak, inisip niyang natatakot ito kaya sinigurong paprotektahan niya ito. Ilang sandali pa, maagang umuwi si Linda dahil hindi niya kinakaya ang depresyon niya. Nagpadala si Chase ng picture ng 48-hour sober token niya, at napaiyak si Linda sa loob ng sasakyan, iniisip na hindi siya sapat ang effort. Sa sala, nanunood ng TV sina Rene at Croak, at natarante si Rene nang marinig niyang bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang lumabas kasama ang bagong kaibigan. Naiinis si Linda nang makitang magulo ang sala kaya agad siyang uminom ng gamot para kumalma. Habang nagmamadaling pumapasok sa cellar sina Rene at Croak, dumating si Hill para kunin ang camera. Pinapasok siya ni Linda sa kwarto ni Rene at napatingin siya sa litrato ng yumaong ama ni Rene. Pagkatapos, naisip pa ni Hill na amuyin ang una ni Rene, pero tumigil siya nang ma-realize niyang creepy iyon. Matapos mag-iwan ng tubig para kay Croak, bumalik si Rene sa bahay at sinabi sa galit na ina na hindi siya pumasok sa school dahil masama ang pakiramdam niya. Pagpasok niya sa kwarto, nadiskubre niyang napanood ni Hill ang video ni Croak. Sinabi ni Rene na isang hayop lang iyon na nakita niya sa disyerto pero tumakbo palayo, at malamang peke lang. Kinuha niya ang camera mula kay Hill at nadiskubre niyang ninakaw nito ang tape. Nag-away sila, pero naputol ito nang pumasok si Linda at sinabi na mananatiling bukas ang pinto. Pag-alis ng ina, sinabi ni Hill na gusto niya ng totoo o dadalhin niya ang tape sa pulis. Dinala ni Rene si Hill sa cellar. Sinubukan ni Croak na salakayin si Hill, pero tinuruan ito ni Rene na kaibigan ang binata. Nang amuyin ni Croak si Hill, nawalan ito ng malay at nabasa ang pantalon sa takot. Ilang sandali pa, nagising si Hill at tinakpan ni Rene ang bibig niya para hindi ito sumigaw. Hinaplos ni Rene si Croak habang kumakanta, kaya nagsimulang manginig ang mga kaliskis nito. Dahil dito, naniwala si Hill na mabait ang alien. Ibinigay niya ang tape pabalik kay Rene at nangakong itatago ang sikreto nila. Hindi nila namalayang si Agent Brown ay nakikinig at nagpipicture sa kanila sa malapit. Paggabi, narinig ni Rene ang mga ingay sa cellar kaya bumaba siya at kinantahan si Croak habang tumutugtog ng banjo.
Ipinaliwanag niya na pag-aari iyon ng yumaong ama niya at nagbahagi siya ng mga kwento noong bata pa siya. Sinubukan niya ring pakainin si Croak, pero wala itong nagustuhan. Kinabukasan, habang lunch, ibinahagi ni Hill ang theory niya na inspired ng Jurassic Park. Hindi raw gusto ni Croak na pakainin na parang pet, gusto nitong manghuli. Sa gabi, dinala nila si Croak sa Hellhole Canyon at doon sa wakas ito nakakain matapos atakihin ang mga baboy na dinala ni Hill. Pagkatapos kumain, nagdala pa ito ng piraso ng baboy para kay Renee. Tinangka siyang yakapin ni Renee para magpasalamat pero umungol si Croak at hindi sila pinayagang maghawakan. Pagbalik sa bahay, iniwan nila si Croak sa cellar. Pag-akyat ni Renee, hinayla siya ni Chase sa buhok at ibinagsak sa sofa habang tinatanong kung nasaan ang baril niya. Sinubukan ni Renee magsinungaling pero halatang alam na ni Chase, kaya napilitan siyang amining na wala niya ito. Nagreklamo si Chase na hindi siya nirerespeto ni Renee dahil hindi ito natatakot sa kanya. Nagkwento pa siya kung paano siya sinasaktan ng ama niya noon, at para sa kanya, iyon daw ang paraan para matuto ng respeto. Natakot si Renee at sinubukang tumakbo, pero mabilis siyang nahuli ni Chase kaya kinagat niya ang braso nito. Gumanti si Chase sa pamamagitan ng paghihagis sa kanya sa pader at paggapang sa kanya para sakalin siya. Narinig ni Linda ang sigawan kaya dali-daling hinayla niya si Chase palayo. Sa cellar, narinig din ni Croak ang lahat at nagsimulang polanan ng malalakas na hampas ang pader. Nayanig ang buong bahay at matapos ang ilang minuto, tumigil si Croak. Akala ni Linda lindol lang iyon. Galit siyang sinigawan si Chase at pinalayas, tuluyan ng nakipag-break. Nang nagdadalawang isip si Chase, naghagis siya ng bote ng beer sa pader kaya napilitan itong umalis. Sinubukan niyang kumustahin si Renee, pero masyado nang galit ang anak dahil hinayaan nitong umabot sa ganoon. Nagkunwari si Renee na pupunta sa kwarto pero dumiretso siya sa cellar para paalalahanan si Croak na mag-behave. Doon na siya nakatulog. Kinabukasan, nilapitan si Renee ni Agent Jonathan at nahikayat siyang sumama sa kotse nang ipakita nito ang badge niya at sabihing nahanap niya ang baril. Nakapangalan iyon kay Chase pero mga fingerprint ni Renee ang huli. Nang sabihin niyang nagpunta siya sa disyerto para magpaputok ng lata, sinabi ni Jonathan na mabait muna siya ngayon at ibinigay ang business card niya. Kung hindi raw siya tatawag para magbigay ng impormasyon, babalikan niya ito na may warrant at posas. Samantala, nalaman ni Linda na walang tubig ang bahay kaya tumawag siya ng plumber. Kaibigan niya ito kaya pumunta muna siya sa trabaho habang inaayos ng lalaki ang problema. Bumaba ito sa cellar at nakita si Croak, kaya sa sobrang gulat, binugbog niya ito ng mga gamit. Dahil dito, kinagat siya ni Croak. Tumakbo ang takot na plumber at mabilis na nagmaneho, pero sa sobrang sakit at kaba, nawalan siya ng kontrol at nabangga ang ibang sasakyan. Pag-uwi ni Renee mula school, sinubukan ni Linda makipag-usap ng seryoso, pero nagsisigaw si Renee at sinisisi ang nanay niya sa lahat. Napaiyak si Linda at sinabi ang tungkol sa tubig bago pumasok sa kwarto. Napagtanto ni Renee kung ano ang some iris sa tubo kaya mabilis siyang bumaba sa cellar at nakita ang dugo ng tao sa sahig. Sinuri niya si Croak at napansing duguan din ito. Sinabihan niya ang alien na huwag manakit ng tao at sa huli tinanggap niyang hindi na niya kayang itago pa ito sa bahay. Samantala, dinalaw si Hill ni Brown. Sa gabi, nagmaneho si Renee sa disyerto sakay ng ATV at pinasunod si Croak. Mabilis tumakbo ang alien, mas mabilis pa sa sasakyan. Nagkita sila ni Hill at ipinaliwanag ni Renee na balak niyang ilagay si Croak sa van ni Chase at dalhin sa isang reserve na hindi ito mahahanap. Kakailang ganing manatili siya doon hanggang masigurong ligtas ito. Ibinunyag ni Hill na dinalaw siya ni Brown at tinakot na i-deport ang mga kamag-anak niyang immigrant kung hindi siya magsasalita, pero hindi siya nagtaksil. Pagkatapos, itinago ni Renee si Croak sa isang malaking kahon sa disyerto at umuwi para magsimulang mag-impake. Nag-iwan siya ng sulat para kay Linda at pinalaya ang lahat ng kanyang alaga. Pagpasok niya sa van, biglang lumitaw ang lasing at armadong si Chase. Hinayla siya palabas at sapilitang pinaupo silang mag-ina sa sala habang nagrereklamo siya na hindi raw siya mahal. Nagalit siya at itinapon ang mesa. Samantala, sa disyerto, natagpuan ng mga agent ang kahon pero wala itong laman. Patakbong pauwi si Croak. Sa bahay, binubugbog ni Chase si Linda at desperadong sinasabing tumakbo si Renee. Sinubukan nitong tumakas kaya hinabol siya ni Chase at inuntog ang mukha niya sa van. Itinutok nito ang baril sa kanya, sinasabing kasalanan niya kung bakit hindi siya mahal ni Linda. Biglang sumulpot si Croak, sinugod si Chase at pinatay ito. Sinubukan ni Renee pigilan ang alien pero inungulan siya ni Croak at tumakbo palayo. Dumating si Hill at nasuka nang makita ang bangkay ni Chase.
Sabi niya, hindi na raw masasalba si Croak at inamin niyang nakipag-usap siya sa mga agent. Biglang lumabas si Jonathan mula sa bahay at binaril ang gulong ng ATV. Maya-maya, pinalibutan na ng buong team ang bahay at inayos ang kagamitan. Iginapos si Rene sa upuan at nilagyan siya ng net sa ulo para i-connect sa computer, at nakumpirmang siya ang may pinakamalakas na koneksyon. Sa alien na nakita nila, binali ni Jonathan ang daliri ni Rene para mapasigaw ito. Narinig ni Croak ang sigaw at mabilis na bumalik sa bahay, pero diretso itong lumakad papunta sa patibong na paulit-ulit itong kuryentehin hanggang mawalan ito ng malay. Humihiyaw si Rene at nagmamakaawa, pero pinatulog siya ni Jonathan. Makalipas ang ilang oras, dinala si Croak sa government facility sakay ng espesyal na platform para manatiling maamo. Si Rene naman ay nakakadena sa isang upuan sa isang walang lamang silid. Nang gisingin siya ni Jonathan, dinuraan niya ito sa mukha. Ipinaliwanag niyang kaibigan niya si Croak pero iginiit ni Jonathan na delikado ang nilalang. Sinabi rin nitong hindi si Rene ang unang nakakita ng alien, siya lang ang unang nakaligtas. Naniniwala ang gobyerno na si Croak ay isang nilalang na ginawa ng isang buhay na mas mataas ang katalinuhan kaysa sa tao at ipinadala sa Earth para mangalap ng impormasyon na maaaring senyales ng isang posibleng paglusob sa hinaharap. Dahil nagkaroon ng malakas na ugnayan si Rene at Croak, gusto ni Jonathan na pumayag si Rene na pag-aralan siya ng mga siyentipiko para malaman nila ang pinakamabisang paraan para patayin ang mga alien. Kapag hindi pumayag si Rene, ipapasok daw niya si Linda sa mental institution at pipilitin si Rene magsalita kahit masaktan siya. Pinayagang bumisita si Linda kay Rene, at sinabi niyang nabasa niya ang sulat ng anak niya. Humingi siya ng tawad sa lahat ng pagkukulang niya. Pag-alis ng ina, nagpa siya si Rene na tawagin ang atensyon ni Croak sa pamamagitan ng pag-ulit ng ginawa ni Jonathan sa kamay niya. Nang marinig ang sigaw niya, mabilis na pumasok si Jonathan sa silid at tinakpan ang bibig niya. Kaya kinagat siya ni Rene. Narinig ni Croak ang sigaw at malakas itong umungal habang pinapalaya ang sarili mula sa platform. Pinatay nito ang lahat ng guard na humaharang sa kanya. Nag-echo ang mga alarma sa buong gusali at nagpa-flicker ang mga ilaw. Nakalabas si Croak sa laboratorio at tumatakbo sa mga pasilyo, sinasakop ang sinumang susubok na huminto sa kanya. Nag-aalala si Linda para kay Rene pero nakakandado ang pinto, kaya napilitan siyang dumaan sa mga vent. Sa pasilyo, nanlaki ang mata niya sa takot nang makita ang mga bangkay. Naghanda sina Jonathan at Brown ng kanilang mga baril at tinutukan ang pinto. Biglang sumabog ang pinto nang wasakin ito ni Croak at itinapon silang pareho hanggang mawalan sila ng malay. Naghanda si Croak para patayin sila, pero nakumbinsi ito ni Rene na huwag. Hinaplos niya ito para kumalma, kinuha ang mga susi ni Jonathan upang palayain ang sarili, at magkasama silang tumakas. Sa labas, sinubukan ni Rene at Croak sumakay sa kotse. Lumabas din si Jonathan at nagsimulang magpaputo pero buti na lang nasa paligid si Hill at binalaan sila. Nagtago si Rene at Croak sa likod ng sasakyan habang walang habas na nagpapaputok si Jonathan, hindi alintana kung matamaan si Rene. Dahil sa kagustuhang protektahan si Rene, lumabas si Croak mula sa pinagtataguan nila. Paulit-ulit itong binaril ni Jonathan, pero nagawa pa rin itong sugurin siya at patayin. Nagtakbo si Rene papunta kay Croak at napahagulgol nang makumpirmang patay na rin ang kaibigan niya. Pinilit siyang aluan ni Linda at Hill. Ilang sandali pa, nagpipiknak na sina Linda, Rene, at Hill. Samantala, sa isang government lab, sinusubukan nilang pag-aralan ang katawan ni Croak nang bigla itong magising. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.